Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice, be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Takbo para sa Pangarap. Mabilis ang mga paa ni Tonyo, parang may hinahabol o baka naman may gustong maabot. Humahampas sa semento ang kanyang tsinelas na halos butas na't malapit ng mapigtas. Bawat hakbang niya ay may tunog ng pagkaduling at pagkapit sa pag-asa. Basang-basa na ang kanyang polo sa pawis, gusot at bakas ng buong araw na puyat. Sa balikat niya nakasabit ang isang luma, pero punong bag, parang kargada ang mundo. Bili na kayo! 10 piso lang ang kamote. 5 piso ang bayabas. Sigaw niya, puno ng pag-asang may bibili pa. Tonyo, Sigaw ni Aling Nida. huwag mong kalimutan bukas ha. Mag-iigib ka sa amin. Wala tayong rasyon. Opo, Aling Nida. At pwede ko ring diligan yung mga halaman nyo sa hapon. Sagot niya sabay kindat at ngiting abot tenga. Nang palubog na ang araw, ubos na ang paninda ni Tonyo. 5 balot na tig 10, 5 10, 50 piso. Tapos 5 balot na tig 5, 20? Ay, mali. 25 pala. Bulong niya habang nagkakalkula. Hawak niya ang maliit na kwaderno kung saan niya tapat na sinusulat ang bawat kita at gawain. 75 pesos ngayong araw. Tapos bukas, 10 kay Aling Nida, plus 5 piso kung didiligan ko ang halaman. Ayos! 90 pesos na tayo bukas, inay! Ngiti niya, parang may araw sa kanyang mukha. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng ina, may pag-aalala sa tinig. Anak, baka napapabayaan mo na ang pag-aaral mo ha? Sa dami ng ginagawa mo. Naku, hindi po, inay. Alam niyo po, kasali ako sa takbuhan sa Lunes. Nagliwanag ang mukha ng ina. Talaga anak? Ang galing mo naman. Tsaka inay, pwede po ba akong kumuha ng 50 pesos sa alkansya ko? May nakita po kasi akong sapatos sa ukay-ukay. Kulay itim, may star pa sa likod. Tapos sabi ni ma'am, kailangan daw ng running shoes para sa contest. Saktong-sakto po sa akin. Buong sigla niyang hiling. E di sige anak, para sa pangarap mo yan. Yumakap siya sa kanyang ina. Sa yakap na yon, parang may lumakas na loob sa puso ni Tonyo. Kinabukasan habang dinidiligan ang mga halaman ni Aling Nida, masigla siyang umaawit. Dali! Isang mahabang dilig. 1, 2, 3. Tumubo na kayo. Tonyo, eto ang 15 pesos. Umuwi ka na pagkatapos mo riyan ha. Sabi ni Aling Nida. Salamat po talaga. Sigaw niya, bit-bit ang bagong sigla. Sa daan pa uwi, dumaan siya sa karinderya para bumili ng kanin at sinigang na baboy. Sabik siyang nagkwento sa ina kung paano niya kinakausap ang mga halaman. Tapos, mabilis siyang nagpaalam. Pupunta na ako sa ukay-ukay, inay. Bibiling ko na ang sapatos ko. Nakangiti siyang parang araw habang tumatakbo. Pero pagdating niya sa tindahan, wala na ang sapatos na may star. Kuya, may ibang sapatos po ba na maliit? Tanong niya, may hawak na puting sapatos na mas malaki ng 2 pulgada sa kanyang paa. Pwede kong isukat, kuya? Tumango ang tindero. Sinuot niya. Mabigat. Di gaya nung una niyang nakita. Pero malambot. Ito na lang po ang bibilhin ko. Mahina niyang sabi. Binilang niya ang barya. 5, 10, 15, 50. Heto po. Nagbuntong hininga si Tonyo habang hawak ang plastic bag ng sapatos. Kung nauna lang ako, siguro ako ang nakabili ng itim na may star. Pero habang paalis, napatingin siya sa isang estante. Sintas! Kulay asul! Mahaba! Bigla siyang ngumiti. Umaabot na naman sa langit ang kanyang ngiti.
Dumating ang araw ng paligsahan. Isinuot ni Tonyo ang pulang t-shirt na ibinigay ni Aling Nida, jogging pants mula kay Map, at ang puting sapatos na lampas sa kanyang paa. Inay, hindi po ako madadapa. Tinali ko na po yung sintas sa binti ko. Mabait yung tindera. Binigay niya sa akin tong sintas. Kwento niya habang masiglang pinupulupot ang sintas. Kinuha ko rin yung 2 sipit natin sa sampayan. Ginawa kong pangsipit sa sapatos para sumikip. Tumawa ang ina pero halatang may kaba. Ingat ka anak, ilaban mo yan. Sa linya ng takbuhan, parang kabayo ang tibok ng dibdib ni Tonyo. Pinulupot ulit niya ang sintas, sinipit ang sapatos. Tonyo! Galingan mo! Sigaw ng mga kaklase. Handa! Pak! Tumakbo si Tonyo, buong lakas. Una, naririnig pa niya ang yabag ng iba. Pero hindi niya napinansin. Biglang, tik! Natanggal ang isang sipit sa likod. Nanlamig ang pawis niya. Nanginginig ang binti. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Hindi siya bumahgal. Dere-derecho, 100%. Tonyo! Tonyo! Yehey! Panalo si Tonyo! Handa? Sigawan, palakpakan. Parang piyesta. Nauna siya. Tinapos niya. Umuwi si Tonyo na parang lumilipad. At inay, isang sipit na lang po ang naibalik ko. Nahihiyang ngiti niya. Tumawa ang ina. Hinaplos ang buhok niya. Anak, kahit 10 sihpit pa yan, basta para sa pangarap mo, okay lang. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses! Sa ilalim ng ilaw ng lamparang dilaw, may batang tahimik nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan, bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian. Sa bawat liko ng kwento, may aral at sigaw, larawan ng tinglahi, masaya, magiting at kalawgaw. Ito ang mga kwento ni Pocholo mula sa comics ng ating mga lola't lolo. Mga kababalaghan, pag-ibig na wagas, superhero sa jeep, engkantong palabas. Walang CG, pero damang-dama mo. Mga kwento ng bayan, pinuhay ni Pocholo. May aswang sa baryo, may tikbalang sa gubat, may pusong nagmahal kahit walang sapat. May sundalong bayani na lumaban sa dilim, at batang nanaginip na siya'y magiging boses ng daigdig. Ginuhit ng kamay, sinulat ng damdamin, ang bawat pahina'y tula ng ating paningin. Ito ang mga kwento ni Pocholo, kasaysayan ng puso ng Pilipinong totoo.
hawak na comics. Yung pagtapos mo magbasa, ipapasa mo sa kalaro mo. Ganon nating binuo ang imahinasyon sa simpleng papel na may kwento ng kabayanihan at kabaliwan. Ngayon binabalikan natin hindi para manatili sa nakaraan, kundi para tandaan kung saan nagsimula ang ating pangarap sa mga kwento na sa puso natin unang naitala. Ito ang mga kwento ni Pocholo, kwentong Pinoy, buhay na buhay sa puso mo. Mga alam at kababalaghan, kwelang seryoso, hanggang ngayon buhay sa bawat tunog ng mikropono. Ang sinimulan sa pahina, ngayon ay boses na ng bansa. Mga kwento ni Pocholo. Mga kwento natin ito, mga kwento ng Pilipinas.